Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagtataka pa po ba kayo kung bakit number 1 po si VP Sara sa lahat po na number 1 po siya para sa 2028 presidential election? Wala pong tigil yung kapopromote ng libre, no? Wala pong binabayaran si VP Sara. Pinopromote po siya araw-araw. Opo, araw-araw po siyang pinopromote ni Auntie Claire. Araw-araw siyang pinopromote ng mga loyalista, ng mga congressmen, ng mga alipores ni Martin, ng mga spokesperson, at saka higit sa lahat ng media, no? Kung araw-araw po may libreng promotion si VP Sara, talagang tapos yung mga kalaban niya, bihirang mabanggit sa media, bihirang kinakailangan pang magbayad ng mga social media o ng mga trolls para magpasikat sa social media. Talagang iiwanan sila ni VP Sara, no? Sa Katanyagan. Araw-arawin ba naman Okay. Si Attorney Topacio po ay ginawa na rin pong spokes. Total usong-uso na po yung spokes. Spokes po siya ng PDP Laban, no? Hindi po siya spokes ni VP Sara, spokes po siya ng PDP Laban para po sa impeachment. Magkaiba po yun, ha? PDP Laban po yung partido ni Tatay Digong. Spokesperson po siya para sa impeachment ni VP Sara. Kaya, bukod pa po sa pinopromote natin, pinopromote po ng mga DDS vlogger, kahit po nag-aaway-away yung mga DDS vloggers kuno, pinopromote nila lahat si VP Sara. Talagang walang ligtas Number 1 talaga si VP Sara. Mamaya po, manood po kayo sa Birada Aguila, kasi konti na lang, 100,000 na po ang DCAR. Suportahan nyo po kami para magkaroon na yung DCAR ng ayan, anong tawag dyan? Silver button. Okay, pag-usapan po natin, no? Alam nyo po, ito pong okay, pag-usapan natin, nako, bading do. Bakit ba may mga kalaban? May napindot ako na nagkaroon ako ng kalaban dito na bading do. Nagalit. Hindi ko naman alam yung ibig sabihin ng duel na yun napindot ko po, biglang may lumabas na kalaban sa YouTube, sa TikTok. Wala. Pasensya na, bugok lang sa TikTok. Okay. Meron ba? Sige, okay yan. Punta na po tayo, no? Isa-isayin na po natin itong mga topic of the day. Yan. So, ito po, nako, good news po to, no? Itinalaga si Attorney Ferdinand Topacio bilang tagapagsalita ng PDP para sa impeachment ni VP Sara. So, dagdag po to, dagdag po na sasagutin, para nahawa na ako kay Chis Escudero. Masama na ubo ko rito sa aking kuta. Dagdag po to sa magpo-promote kay VP Sara. Sasagutin nila, sasagot si Attorney Topacio. Wala pong katapusan Parang tong naganap, imbis na, ang purpose po nila, kaya po nila ini-impeach si VP Sara. Ang purpose nila para hindi na makalaban kasi sikat
Eh, hindi po eh. Hindi po gano'n na mangyayari. Malamang sa malamang, eh, mapawalang sala po si VP Sara. Hindi pa nga mapawalang sala eh. Ma-dismiss, no? Ma-dismiss yung kanyang kaso kasi pwede pala eh. Tsaka sinabi rin ni Tito Soto yan, kita nyo tahimik siya ngayon. Sinabi po ni Tito Soto na dapat ang nag-motion for dismiss hindi senador judges, hindi raw si Bato, no? Dapat daw ang nagmo-motion to dismiss ayun pong kampo ni VP Sara. O ngayon po, nag-motion to dismiss. Angal ng angal, wala raw pong kapangyarihan yung Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay VP Sara. Ay ang nagsasabi po niyan, tong mga congressman. Kasama si Laila de Lima, kasama to si yung kanyang pamangkin na si Jerby. O baka sabihin nyo na naman fake news ako. Parang magkamag-anak talaga eh. Pasensya na kayo sa boses ko ha, medyo paus na tayo eh. Saka iinom ng malamig na tubig. Okay. Maganda po to dahil hindi naman po sila aatrasan ni ano eh. Hindi po sila aatrasan nito ni Yes Topacio, di ba? Alam naman natin yan si Yes Topacio. Eh magaling din pong makipag-asaran yan. So yung purpose po nila, totally nagba-backfire sa kanila eh. Dinimanda nila si VP Sara para masira ang pangalan, matanggal sa pwesto. Pag natanggal na po sa pwesto, kakaibat po niyan ay hindi na siya makatakbo habang buhay. Eh baliktad po yung nangyayari, no? Uulitin ko na naman, natapos na po ang impeachment ni VP Sara noong 2025 mid-year election. Bakit po? Nakakuha na kami ng numero na mag-a-acquit kay VP Sara. Formalidad na lang po yan. Nung una, acquitan lang yung iniisip namin, di ba? Kahit na ano mangyari, ma-acquit na si VP Sara. Biglang ngayon po, lumalabas po na yung mga mangga na mga senador, nakita po nila na wala na po silang kakainin sa Senado. Hindi na po sila iboboto ng mga tao katulad ng ginawa kay Tol. Kung makikita po ng mamamayang Pilipino na sila po ay papabor sa mga kalaban ni VP Sara. Nakita po nila na sa Mindanao at sa maraming bahagi ng Visayas ay talagang hindi po lumulusot yung mga alyansa bets, no? Hirap po na makapasok yung alyansa bets. Solid po, lalo na po yung Mindanao, no? Solid po talaga na Duterte +2 yung nanalo sa Mindanao. ang ibig sabihin, meluya. Ang ibig sabihin mga kapatid, kung nag-iisip pa sila ng future nila na magiging tatakbo pa sila na senador, hindi ko po na-anticipate to eh, no? Ang na-anticipate ko lang po, nagbilang ako ng siyam, lusot na si VP Sara kasi siyam lang ang kailangan natin eh. Siyam lang ang kailangan para ma-acquit, no? Hindi na po siya matatanggal sa pwesto at makakatakbo na po siya sa 2028. Eh, hindi ko po na-foresee na yung epekto po nakita nila sa Mindanao, no? Pwede silang masiro. At pag nasiro sila sa Mindanao, pwede po nilang ikatalo. Mas mahal po nila yung trabaho nila kaysa pagbigyan tong mga dilawan, kaya mali po sila ng tansya kay Chis Escudero. Tignan po ninyo. Hinayaan nilang i-delay ni Chis Escudero until election, di ba? Pwede na nilang, yung mga pinagsasabi sana nila ngayon, pwede na sana nila yan, binira na si Chis Escudero bago mag-eleksyon. Eh hindi, sa pag-aakala nila na si Chis Escudero ay kakampi nila, hinayaan lang yung diskarte ni Chis. Hindi nila alam
yung diskarte ni Chis nakasalalay sa resulta ng eleksyon. Kung papabor, kung papabor sa alyansa yung eleksyon, natural, papabor din siya, anti-Duterte din siya. Pero kung papabor po sa mga Duterte ang eleksyon na siyang naganap, pwede na po siyang paboran si BP Sara. Kaya nga nagkaroon ng 18-5 na boto na binalik sa mga congressman. Hindi pa rin nila naunawaan yan hanggang ngayon. Boss, na high blood sa akin si Tatay Jack. Binan ako. Bawal daw basto sa channel na. Sabi ko si BBM traidor, budol at ba't din nila sinisita. Mga fans na kinuyog nga pero sumasagot pa rin. Kaso mga pikon, binan ako. Ayan. Sino ba si Tatay Jack? Vlogger ba ng loyalista? Parang tumatambay dito nung araw. Okay. Thank you very much, Ryan Eddie, sa $13.99. Magandang buhay na mano sa pakapian. Wala naman pong problema na ako rin may nagsabi po rito na bakit sinabi ng dalawa. Hindi ko po alam kung sino yung dalawa na si Marcoleta na ang Senate President. Ako pa ba ang aayaw kay Marcoleta na maging Senate President? Kita nyo namang idol ko yan si Marcoleta Kung ako lang po masusunod, gusto ko na maging Senate President. Kaya lang hindi tayo nasusunod. Tansya ko po, hindi talaga papayag yung mga datihang senador na yung bagito, yung ngayon pa lang. Kasi pag amin po yun, na mga banban sila. Yung lahat ng mga naunang senador, panay banban. Pag ang ginawa nilang Senate President, si Marcoleta, ganun lang po yun. Hindi po nila yun masisikmura. Sa 2028, pwede na si Marcoleta. Kasi makakapagpakitang gilas na siya. Di ba? Makakapagpakitang gilas na siya, makikita ng taong bayan na ganito pala kagaling tong Marcoleta na to. Wala akong schedule ngayon. Okay. Punta na po tayo rito sa mga iba pang balita. Nililinaw ko lang PDP spokesperson. Wala na pong tinalaga si BP Sara na spokesperson niya. Okay. Wala. Nasaan yung mga ano ko lang? Okay, sagutin natin tong mga sinasabi ni Auntie Claire. Ngayon, yung bagong sinabi niya. Sabi ni Auntie Claire, ang gulo talaga ng utak ni Auntie Claire, hinahalo-halo niya. Basahin ko muna yung sinabi ni BP Sara. Okay. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday or pamamasyal yan. Sabi to ni BP Sara. So yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Okay. Ano po pagkakaintindi natin sa sinabi ni BP Sara? Ako ang pagkakaintindi ko dyan, nagtatrabaho pa rin siya bilang Vice President kasi patuloy yung komunikasyon nila ng kanyang mga tauhan dito. Ano na ngayon kumbaga high-tech na ngayon Kahit nasan ka kami nga sa Birada Eskwela yung Birada Agila yung mga ibang angkor nasa labas, through Zoom. Nakakasama namin sa Birada Agila. Ibig sabihin, nami-meeting niya yung mga tauhan niya. Kung may papagawa siya sa Office of the Vice President, kaya namang gawin. Anyway, maliit lang naman po yung, hindi naman po siya isang departamento, di ba?
maliit lang naman po dahil maliit lang po yung budget nila. Yung operasyon po ng Office of the Vice President ay maliitan lang po ngayong mga panahon na to. Kaya ganyan po yung sinabi ni VP Sara, no? Nakakapagtrabaho pa rin. Yun yung pagkaunawa ko. Pagkaunawa pala ni Claire, eto meron na naman nakita si Claire na aatakihin doon sa sinabi na yun. Di ba malinaw po, personal, hindi siya humingi ng budget, hindi siya opisyal. Pag opisyal po kasi kasama pa po dyan, may report ka pa po eh. No, ano yung mga ginawa mo ron, ano yung pinuntahan mo. Siyempre, i-report mo yun kasi i-reimburse mo yan. Kung hindi ka man nabigyan ng pera, i-reimburse mo yung official na lakad mo. Kaakibat dun, yung mga ginawa mo dun sa official na lakad mo. Eto na po ang sagot ni Auntie Claire. Kung hindi ito personal trip, sana naging tapat siya sa pagsasabi sa dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi ito tututulan ng administrasyon. Ayan po Sara Duterte should report to the government and the nation the outcome of her recent trip to Australia. Al Malacanang official said, citing Duterte's official functions there. Hindi talaga naunawaan ni Auntie Claire. Simple lang po. Dalawa lang nga yan no? It's either ayaw lang unawain o bobo talaga. Simple lang po yun di? Mamaya po mga tanong. Sasagutin ko yan maya-maya. Nagbabalita pa lang ako. Simple lang po yan Di ba? Sabi ni VP Sara, ulitin ko lang, hindi niya sinabi na may official business siya ron sa Australia. Ang sinabi ni VP Sara, walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito, pero nagtatrabaho pa rin ako bilang Vice President. Through tawag-tawag, through meeting sa internet. Okay. So wala pong problema doon, no? Wala pong problema. Wala tayong nakikitang problema doon. Ang problema natin, pinagre-report pinagre-report ng isang USEC. Ganun po kataas na, no? Ito talaga si Auntie Claire. Siya po ang taong tama yung kasabihan, no? Siya po yung natuntong na bangaw sa kalabaw, mas mataas pa sa kalabaw. Yan po si Auntie Claire. Gusto niyang pag-reporting. Inuutosan niya mag-report si VP Sara sa personal na ginawa niya. Personal nga Mamaya mag-report. Tsaka, na-report naman na ni VP Sara. Kitang-kita nga, naka-live naman si VP Sara. Yun po yun. Makikipag-usap siya ron. Magpapa-interview siya sa mga press, balak niyang kausapin yung mga kung sinong pwedeng kausapin doon, niyayakag niya po yung mga Pilipino-Australian na sabihin sa kanilang mga pinuno, ipinaaabot niya na tumulong yung mga Australiano para mapalaya si Tatay Digong. Kung hindi mo pa alam yung purpose ni VP Sara, sayang naman ang intelligence ng palasyo. Diba? Bakit pa kayo may intel at saka confidential fund kung walang nakakaalam sa inyo? Kami nga, alam namin kung anong ginagawa doon ni VP Sara Okay. Punta po tayo dito sa mga sangkatutak pang ibang balita. Ako, naniniwala po ako, kahit hindi po ako naniniwala dyan sa survey. Ito po kasi yung pagkakaiba ng senatorial survey at saka presidential survey. Mas madali po magkatotoo yung survey ng presidential. Kasi isa lang di ba? Isa lang yung mananalo Unlike kasi nung senatoriables. Ibigay na po natin yan. Umami naman dyan yung dalawang medyo may, anong tawag doon?
maaasahan na survey yung SWS tsaka Pulse Asia. Kasi mahirap talaga dahil 12 yung pagpipilian eh. At hindi sila updated. Pwedeng yung mangyari ngayon, makaapekto, lalo na, kasi sila buwan eh. Yung survey nung February, lalabas nila March pa. O kaya mahihirapan silang sumabay. Samantala ngayon, digital. May sinabi ngayon alimbawa, bibigyan ko kayo ng sample. Si Binay. Sa tingin ko, panalo na si Binay. Kaso, inatake pa si BP Sara. Di ba? Inatake niya sa 20 pesos na bigas eh. Yun ang tingin kong dahilan kung bakit nalaglag si Binay. Aatake ka pa. Kung umistyle na lang siya na Lito Lapid, panalo na yun eh, di ba? Wala eh. Talagang ganun ang buhay. Okay. Ito po, pilit na pilit po, no? Pinahuhulaan nila eh. May mga sinasabi muna. May mga kasangkot na matataas na tao sa gobyerno. Yung pagkawala po nitong mga sabungero. Ngayon, female showbiz personality. Tapos kanina may nakita ko, sabungero daw si Bato. Alam niyo yan? Sanay na tayo sa gobyerno na to na kahit walang kaugnayan, pilit pa rin itatawid yung ito ang dahilan na naman ito, mga Duterte na naman. More or less, alam na po natin kung sino po. Yung mga, saan ba involved yung mga sabungero na yan? Napakasimple lang naman po kahit hindi kayo nag-aral, no? Ang una pong may kinalaman tsak dyan, kasi ang alam ko lahat yan nung panahon na meron pang online sabong, di ba? Wag na wag niyo pong pilitin na iugnay na naman sa mga Duterte yan. Tamang maraming nawawalang sabungero noon. Di ba? Pero wag niyo pong ipilit kasi alam ng mga tao. Oy, thank you very much sa nag-member si Lovely. Yan. Naging fan club member. Pwede po kayo mag-member ng fan club sa TikTok. Okay, ulitin ko lang yung sinasabi ko. Tandaan po ninyo, pinatigil po ni Tatay Digong yung online sabong. Unlike po ng pagpapatigil po sa Pogo na matagal pa munang tumigil, si Tatay Digong, iba po talaga yung may kumandang salita eh. Once na sinabi ni Tatay Digong, tigil na yung online sabong na yan. Tigil po agad. Ganun po yung pagkakaiba ng pag-uutos ng isang Duterte at pag-uutos ng isang Marcos. Ito po. Panay po ang salita ngayon ni Risa Ontiveros. Akala niya kaya niya salagin sa mga pananalita niya. Na-establish na Ontiveros na pangatlo mo na to. Ito pong kay Alias Rene. Kasi bakit ka magtitiwala kay Alias Rene? Nakita nyo walang script eh. Alam niyo yung sinasabi niya. Pag ang katotohanan po, hindi mo kinakailangan, yung buhay mo hindi mo kinakailangan na script dun. Sa'yo naganap yun eh. Alam mo yung nangyari. Pero bakit po nung nag-appear tong Alias Rene dun sa Senado, binabasa niya. Pati nga yung pag-iyak niya dun sa pagbabasa, sinabi niya na hindi nakukonsensya siya. Kaya siya naiiyak dahil alam niyang mali yung binabasa niya. Hindi yun nagaganap eh. Ang malaking problema, ang malaking problema po ni Risa Ontiveros, okay lang na i-deny niya yan eh. Kung ngayon lang siya pinagbintangan na nagbayad o nanuhol ng mga witness. Ayon po kay Topacio, yung dalawang pangyayari, yung kay Kian de los Santos at saka dito sa Parmali, nakausap niya at may tape siya, no? Na talagang gawain na ni Risa Ontiveros yan. Paano mo ngayon i-deny yan?
Okay lang yan kung ngayon lang may nag-akusa sa'yo. Pero kung pangatlo na yung nag-aakusa sa'yo at pinatototohanan ni Yesyo Topacio na meron talagang ganyan, yari ka dyan. Bilang isa po sa pagpoprotekta ni Risa Hontiveros ay plano. Tignan nyo po ang term, ang ano niya, plano ng sampahan ng reklamo. Itong si alias Rene. Mabuti nga, sampahan mo ng reklamo na magkaalaman . Kasi ngayon pala, nakita ko na si Atty. Torion. Kahit na siniraan tong si Pastor Kibuloy, mukhang gusto niyang makausap tong alias Rene. Na siguro tutulungan niya kung abogado at abogado. Kasi didemanda na ni Risa Hontiveros . Yan po ang problema. Pero maganda po yan. Baka tokis mo lang yan, Risa. Pag humarap sa korte yan, ang taong hindi nagsisinungaling, kaya niya yan . Ang tanong lang, mga kapatid, ayan po, lumantad na ganyan na ganyan yung kay Dilima, di ba? Lumantad, bumaliktad yung mga nag-akusa kay Dilima, pinalaya. So, ine-expect po natin na parehas po. Parehas yung magiging treatment kay Dilima at treatment kay Pastor Kibuloy na yung pangunahing witness. Siya yung pangunahing witness, di ba? Bumaliktad. Ayun po yun. Kayo naman, di naman ako nagre-reklamo. Hindi po ako nagre-reklamo. Si Risa Hontiveros po nagre-reklamo na kasinungalingan daw. Kami po, vlogger kami. Hindi po namin nire-reklamo, tinatalakay namin. Puro ka kuda. Opo, tama ka ron. Kung hindi ka ba naman engot . Bakit hindi ako kukuda? Vlogger ako. Pwede mo ba sabihin sa mga singer, puro ka kanta? O kaya sa mga dancer, sino ba mga sikat na dancer sa TikTok? Yung mga gerero, sasabihin mo ba, ganyan po nakikita kung gaano kayo kahina ang kukote nyo. Vlogger ako. Pucha, sasabihin mo ako, puro ako kuda. Sabihin mo nga kay gerero na puro ka sayaw. O kaya kay Ogie Alcacid at saka kay kumakanta na si Regine tsaka si Ogie. Sabihin mo nga kay Regine tsaka kay Ogie na puro kayo kanta. Kaya mukhang tanga pa rin kayo kahit sa social media. Pinatutunayan nyo lang na pinatutunayan nyo lang. Alam nga namang sumayaw ako rito. Political analyst nga ako. Di taga-angal ako. Kayo naman talaga. Puro ako kuda. Mahirap pag bigla ako sumayaw dito. Impeachment acquittal makakatulong kay BP Sara sa 2028 ayon kay Dilima. Tama naman yun. Pero hindi lang po. Yung atake nyo pa lang sa impeachment kay BP Sara, makakatulong na. Atake kayo ng atake. Wala pong humpay, di ba? Araw-araw, inaatake ng Congress. Sino po inaatake ng mga congressman sa kanilang sa kanilang mga press conference? Si Chis Escudero at si BP Sara. Sino inaatake ni Anticler? Si Tatay Digong at si BP Sara. Sino inaatake nito nila Dilima? Si Chis Escudero at si Sara. Si BP Sara. Sino po inaatake ng mga loyalista? Mga lustay-lustay? Si BP Sara. Sino inaatake ng mga dilawan? Si BP Sara. Sikat na sikat si BP Sara. Sikat na sikat. Swerte. Bakit po swerte? Wala pong binabayaran si BP Sara na mga
troll. Ang mga troll ni BP Sara, pati media, napakaswerteng kandidato. Hindi po kinakailangan magbayad ng troll. Promotion sa lahat ang ginagawa nyo. O, tignan po ninyo, bakit po napopromote sa ginagawa ni Auntie Claire? Pinupuna si BBM, di ba? Halimbawa, yung photo ops. Pupunahin si BBM. Bakit sabi ni BP Sara? Photo ops lang yan. Eh, nag-photo ops din naman si Tatay Digong. O, hindi na naman naunawaan ni Auntie Claire. Ang ibig sabihin ni BP Sara ng photo ops lang, hindi talaga nagtatrabaho, nagpo-photo ops lang. Si Tatay Digong, totoong may war on drugs. Ulitin ko, totoo yung war on drugs ni Tatay Digong. Kayo po, masasabi nyo ba na totoo yung war on drugs ni BBM? Yun yung sinasabi nating photo ops. Wala ka naman talagang tinatrabaho sa war on drugs. Pero pag may katulad niyan, kaduda-duda nga, nagpahuli, walang nahuling, wala man lang may bit-bit, kusang lumutang, nahuli. Hindi po sinabi ni BP Sara na si Tatay Digong hindi nagpapapicture. Pwede ka bang hindi magpapicture? Wala nga nahuhuli. Kaya talagang dinideny pa nila. Sarili lang nila yan. Nakakampi na nila yung mga nagsasarvey. Duterte legacy, pogo, tokhang, droga. Opo, anti-drugs po ang legacy ni Tatay Digong. Itanong nyo pa sa kapitbahay mong mahirap. Mayaman ka yata eh. Butata daw si Lustay kay Auntie Claire. Paano naman nabutata? Wala nga kayo masabi. Na nabubutata. Lalo nga kayo nabubutata eh. Biruin mo, sabihin ni Auntie Claire, yung emotions, when emotions are high, intelligence are low. Eh puta, di bobo pala si Tuwing magagalit si Miriam Defensor Santiago, lagi pong galit yun eh. Galit sa mga bobo yun. Tuwing magagalit si Miriam, bumubobo ba siya? Tuwan-tuwa nga yung mga Pilipino sa tokhang eh. Nahanap nga nila ngayon yung tokhang eh. Kayo naman, no? Ang mga galit lang po sa tokhang, mga drug lord, mga drug pusher, mga dilawan. Ngayon, kasama na loyalista. Galit na sa tokhang. Okay. Pakapalan. Ito po, katulad nito. Pinagmamalaki hindi po pinagmamalaki ni BP Sara na siya yung front runner. No? Kaya niya po sinabi na siya po ay front runner kasi gusto siyang i-eliminate. Di ba? Kaya nga siya ni-impeach eh. Wala namang katuturan yung impeachment. Wala nga silang ebidensya. Kaya gusto nila magkaroon ng impeachment trial. Kasi pabubuksan nila yung salin, pabubuksan nila yung bank account, doon pa lang sila makakakuha ng ebidensya. Wala silang ebidensya kasi. Kaya kabadong-kabado si Chua kay Martires. Bakit? Umami na nga si Chua, wala siyang naibigay na ebidensya doon sa report nila. Kung yun po ang pagbabatayan ni Martires, wala kang ebidensyang nilagay sa mga akusasyon mo, i-dismiss yun. Kaya takot si Chua. Kabado ro kami dahil ayaw namin ng trial. Sino po ba ang nasasakdal? Sino pong nasasakdal ang gusto magkaroon ng trial? Lahat po na nasasakdal, ang una po nilang ginagawa, pinapadismiss yung kaso.
'Di ba? Kayo lang naman yung nag-i-imagine eh. Kayo lang naman yung nag-i-imagine. Pati yung nasasakdal gusto niyang kasuhan siya. Utot niyo. Lahat po ng may kaso ang gusto, kaya hindi na practical yung utak niyo eh. 'Di ba? Lahat ng may kaso ang gusto ma-dismiss ang kaso. Alam niyo ba 'yon? Kung hindi niyo alam 'yan, ano magagawa natin? Ano magagawa natin? Kamot na lang kayo ng ulo. Apaka-bobo ng matanda na to, matulog ka na. Bobo na ako, matanda pa. Ikaw naman, batang uhugin, wala ka pang kamuwang-muwang, tanga ka pa. Ako pa bobo. Na-attract ka nga sa akin, di mo nga ako kilala eh. Bigla ka napapasok at napatigil ka eh. Di ba? Tumigil ka pa oh. Nakapag-comment ka pa. Ganun ka kabobo. Ang dali mong utuin. Nabubuhan ka na sa akin, nagawa mo pa mag-comment. Di ba? Yun eh. Iyak na kayong mga matatanda. Ikaw namang bata, humihingi ka pa lang ng baon sa mga matatanda mong magulang, nagyayabang ka na rito sa TikTok. Kailan pa naging masama ang maging matanda? Tignan mo nga yung mga, yan lang, no? Yan lang ang pambanat nila ngayon. No? Matanda ka na, bobo ka pa. Sana pag tumanda ka rin, meron ka ring meron ka ring radio show. Sana pag tumanda ka rin, may kukuha pa rin sa iyo na radio show. Sana, habang bata ka pa, magkaroon ka na rin yan, no? Ng silver button. 2 pa yan. Matandang bobo kasi ko. Mukhang paligsahan sa kabubuhan dyan sa TikTok. Asan si Pats? Narito si Pats. Nagpahinga na. Sa Davao at Mindanao lang kayo malakas. Ganun ba? Kaya pala number 1 si Bongo. Dami palang taga Mindanao at Davao, no? Number 1 si Bongo eh. Ikaw ba bumoto kay Bongo? Alam ko number 1 sa buong Pilipinas si Bongo eh. Puta, Mindanao at Davao lang pala si Bongo number 1. Niloloko nyo kaming mga taga-Comelec. Hindi kayang mapaliwanag nitong mga batang uhugin na to. Mga uhugin pa, nakikipagtalo na sa mga matatandang may 2 silver button. Bago nyo ko yabangan na matanda ako at kayo bata pa. Kayo, bakit Akbayan number 1 party list? Binoto mo eh. Puta, katakataka ba yan? May bumoto eh. Puta, ang bobo talaga ng mga tanong. Bakit daw number 1 ang Akbayan? Malamang, bumoto kayo. Yun na nga yun. Todo na nga yun. Ilang ba boto niyan? 26 million ba? 26 million ba? Talaga itong mga batang uhugin na to. Meron ka bang 2 bago mo ako kantsawan na matanda, meron ka bang 2 silver button? Pangarap mo lang yan. Meron ka ba radio show? Ang radio show, magagalit sa atin yung taga-SML. Bumoto kayo. Nagtataka ka ba? Sinabi ko bang walang bumoboto sa inyo? Todo na yun. Ilang ba boto ng Akbayan? Tignan nga natin. Kumpara natin kasi sa katangahan ito, sabi ko number 1 si Bongo. Sabi niya number 1 din daw yung Akbayan. Tignan natin ang boto nyo Akbayan votes 2025 election. Patulan natin mga uhugin na to. Ilan ang boto ng Akbayan sa midterm election?
Alam ko si Bongo, ano eh. 1 million lang pala eh. Ay, oh, pucha. Ay, 2 million. 176. 2 million lang pala mahigit eh. Si Bongo ilan? Si Bongo ilan? 26 million. Ang lapit, no? Parehong may 2 kaya. Mahina talaga kasi uhugin pa tong mga to eh. Nangingi ka pa ng baon mo, nangingi ka pa ng pambip mo sa nanay mo. Tignan niyo yung katwiran ng ano. Tignan niyo yung katwiran ni Rod. Sabi ni Rod, ito sabi ni Rod. Kaya daw malaki daw ang boto ni ano. Kaya daw malaki ang boto ni Bongo. Kasi 12 daw yung binoboto sa senador. Sa party list daw isa lang. Ibig mo sabihin, ako binoto ko. Bongo, number 1. Number 2, Bongo. 12 Bongo binoto ko. Naiikatwiran niya.